Sa kalagayan ng ating iglesia ay nagkaroon na po ng pader sa likod. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Yan po yung biyaya. Amen. Wala, konti lang po malakpakan. Palapakan natin sino po malakpakan. Amen. May announcement po, mamaya pong hapon, wala pong gawain dito. Dahil pupunta po tayo doon sa anniversary. Kaya ho walang gawain para wala ho tayo dahilan. Hindi ko punta ron. Amen. Kung meron po narating dito na isang sasakyan, mamaya alas 12, kung alas 12 yon dumating, sampa lang ho tayo. Pag umalis at yung kayo nakasampa, mag-commute na lang kayo. Amen po ba? Magabang po tayo basta alas 12, humigit ko mo lang dyan ay darating ang sasakyan at isasampa ko yung pinagamit pagkatapos ay yung mga makasasakay ay maaari po sumakay. Ganun po ba? At tayo po'y makikisa doon sa anibersaryo sa Nubaliches. Sa iglesia sa Nubaliches. At hindi po tayo ang priority doon. Amen. Tayo po ay maging pagpapala doon sa lugar na yun. Amen po ba? At welcome naman po sa mga bagong dalo. Sino po bang bagong dalo? Pwede mo bang tumayo ang first time sa lugar na ito? Ayun. Ano siya? Sister Manugang mo. Oo. Ang pangalan niya? Lardy. Welcome ka, Lardy, sa Jesus Christ, Savior of the World. O saan dito, itinataas si Kristo lamang. At ang turo ni Kristo ang ating sinasambigan at sinasampalatayanan na makapagliligtas sa bawat isa. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayong oras nito ay handa po natin ang ating tenga at ang ating puso sapagkat tayo po ay may magandang mensahe na maririnig. Ito po ang tinatawag na mabuting balita. Sanay na po tayo sa masamang balita. Amen po ba? Kapag po tayo ng ating bahay, dyaryo at mga telebisyon, puro masamang balita yan. Ngayon ay ating masasaksihan kung paano ang biyaya ng ating Kristo ay sa atin. Di ba ang benediction? Ganito ho eh. And the grace of the Lord Jesus Christ, yung grace, si Jesus Christ yan. Kasi tarinig nyo, yung Jesus Christ, maaalala nyo agad yung ating topic, grace. Tagalog, kahabagan, biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, kaloob ng Diyos na walang hanggan. Yan ho ang biyaya ng Diyos. Alin ho yung binigay? For God so loved the world. Sino nagmahal sa atin? Ang Diyos, Ama. Kaya nga ang benediction ay, and the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, amen, and the fellowship, sa ibang salin, and the communion of the Holy Spirit be with us. Kaya yung communion, or tinatawag na yung power ay sumaating yung Holy Spirit. Kaya ho, sino rito ang nakatanggap na po ng Holy Spirit baptism? Praise the Lord. Amen. Ayun po. Kaya ho yung biyaya ng ating Panginoon Kristo ang ating pong tatalakayin. Amen po ba? Ngayon, dito po sa ating binasa sa Aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 15, ay mayroon hong malaking pagtatalo dito. Alam po ninyo kung ano yung pagtatalo? Sapagkat sila Apostol Pablo, Bernabe, maging si Apostol Pedro, ay nagtuturo sila patungkol sa kaligtasan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. At marami pong sumasampalataya. Alam ba ninyo kasi hindi lang mga Hudyo at mga Grego sumasampalataya. Maging mga hintil lumalapit sa ating Panginoon. Alam ba niyo kung sino yung mga hintil na yun? Tingnan mo yung katabi mo. Hintil yan. Basta ikaw ay hindi taga-Jerusalem at hindi ka Hudyo, hintil ang tawag. Amen po ba? Ngayon, kung meron namang malapit-lapit doon, mga Grego. Kaya mo, maging anumang klase, uri ng tao, kapag siya ho ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay nagiging isa. Amen po ba? Kaya ngayon ho, ang tawag na lamang ho, dalawa na lamang. Hindi Kristiyano at Kristiyano. Amen po ba? Kaya wala na hong Hintil, wala na hong Hudyo, wala na Grego, o ano pa man. Basta't ikaw ay sumampalataya, ang tawag sa'yo Kristiyano. Kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Pwede ka isang Muslim, o pwede ka Buddhism, Cultism, at Satanism.
Kaya ho, mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga ay napakaganda. Kaya pakinggan niyong mabuti. At ito po ay ilalagay pa rin natin sa YouTube at makinig po kayo mga nanonood sa YouTube. Amen po ba? Hallelujah. Ang talakay po rito sa Acts chapter 15 verse 1, sabi po rito, may ilang taong dumating sa Antioquia. Alam po niyo, sa Antioquia, dito nagsimulang tawagin mga Kristiyano ang mga alagad. At sapagkat itong Antioquia na ito ay ito'y lugar ng pagpupulong ng mga iglesia. At dito sa Antioquia na ito ay may dumating mga taong galing sa Judea. At itinuturo sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moses, hindi kayo maliligtas. Alam po niyo yung dumating na ito ay mga taong nakadepende pa sa kautusan ni Moses. Kasama po yung pagtutuli doon, yung circumcision. No? At itinuturo nilang pilit ito at ang sabi nila, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo susunod sa kautusan ni Moses. At isa sa mga kautusan ni Moses ay kayo ay tuli. Ngayon po, tinutulan ito ni Apostol Pablo at ni Bernabe. Samahan niyo ako sa verse 2. Sabi po sa verse 2, tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya, nagkaisang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang mga kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at ang matatanda at sa matatanda tungkol sa susuliraning ito. Ngayon po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay itong suliranin ito. Alam ba ninyo sa ating lugar? Nakikinig po ba? Amen. Kausap po kayong lahat, wala magpupwentuhan. Ako ay nakikipag-usap sa inyo. Amen po ba? Kaya wala akong magpupwentuhan. Alam ba niyo mga kapatid, maging sa ating panahon ay malaking suliranin ito. Bakit ito? Sapagkat sa ating panahon, tinuturo ang patungkol sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Dito ho tayo nagkakaroon ng kaligtasan sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, sa pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Dito ho tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon ho, dumating ho ang mga tao na nagtuturo patungkol sa kautusan ni Moses. Ipinipilit pa rin yung utos ni Moses na sundin. Kaya ho nagkaroon ng malaking pagtatalo. Amen po ba? Ngayon, nagpunta ho sila, Pablo, Bernabe, nagpunta ho sila doon sa Jerusalem at ang ilang mga kapatid upang pag-usapan ang suliranin ito. Hanggang sa lumabas po ang final na desisyon. Ang sabi ho sa desisyon, ganito ho ang sabi. Samahan niyo ako sa verse 6. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliranin ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro. At ganito ang sabi, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Oh. Yung mabuting balita, ito yung nagbibigay ng kaligtasan. At sila na may sumampalataya. Ito hakbang-hakbang po ito eh. Kapag napakinggan mo ang mabuting balita, yung response ng tao, sasampalataya ka. Ngayon, kung narinig mong mabuting balita, hindi ka sasampalataya, balik ka doon sa lumang tipan sa utos ni Moses. Amen po ba? Kaya nagkaroon po ito ng konting pagtatalo. Hanggang sa naging mainitan ng pagtatalo. Alam ba ninyo, problema hanggang ngayon dito sa ating bansa? May mga nagtuturo ngayon, ipinipilit ganapin pa rin ang 10 utos ni Moses. Pati yung pagsamba, Sabado. Ano ba kayo? Amen. Kaya pilit pa rin nilang sinusunod ito. Pati yung pagtutulik, tinuturo. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moses, hindi kayo maliligtas. Abay, paano pagtuloy na ligtas na ka? Hindi ko nakabatay. Kasi yung good news, eto na ho. Amen po ba? Ngayon tuloy po natin. Verse 8. Sabi niya, Apostol Pedro, at ang Diyos na nakasasaliksik ng puso, ang nagpapatotoo na tulad natin sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo.
Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Kristo Jesus. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, patuloy pa ito hanggang ngayon sa ating panahon na nagtatalo na dapat ba ang utos ni Moses, yun ang sinusunod, o itong biyaya ng ating Panginoon Kristo. Verse 10. Ano sabi ni Apostol Pedro? Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ayan, sinabihan yung mga nagtuturo ng kautosan ni Moses. Ano sabi? Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin mapasan? Amen? Amen. Hindi na